Alam nyo ba, no, ngayon ay ang mga tao talaga ay hindi na talaga seryoso, no, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Yung iba talaga is nakalimot na at hindi na talaga mahalaga sa kanila ngayon yung buhay pagkatapos dito sa mundong ito. Yung mga tao ngayon masyado nang busy sa bawat or anuman yung mga kanilang mga ginagawa. Yung iba nagiging busy sa mga trabaho, sa negosyo, sa pamilya, or anuman. Kumbaga para bang hindi na nila iniisip na may buhay pa pagkatapos dito sa mundong ito. Na yun ang pinaka-importante kaysa dito sa mundong ito. Kasi dito sa mundong ito is temporary. Pero hindi nila alam na may susunod pa na buhay, na lifetime, na wala ng katapusan. Ang nangyayari sa atin ngayon ay walang pagkakaiba sa mga tao noong unang panahon. Noong unang panahon na kinuha pa ng Panginoon yung mga Israelita sa panahon ni Moises doon sa Ehipto. Nakilala ng mga tao ang Panginoon noong unang panahon, pero kalaunan o ilang taon lumipas, mababasa doon sa judgment or maghuhukom yung mga tao pagkatapos mamatay ni Joshua o Josue. Ang mga tao lumipas, hindi na nila inaalala or hindi na nila alam yung mga nagawa ng Diyos at nakalimutan na nila at namumuhay sila sa kanya-kanyang mga pamumuhay, at dahil dito ang bawat tao nakalimot sa Diyos. Dahil sa pagmamahal sa Diyos sa tao, hindi niya pa rin kinalimutan ang tao at nagpadala pa rin siya ng mga propeta na siyang magpapakilala uli para ang mga tao na naliligaw, na nakalimot sa Diyos, babalik sa Diyos. Pero ngayon, bumalik na naman, mas malala pa ito ngayon. Bakit? Kasi ang mga tao ngayon, mahirapan na talaga tayong tawagin na bumalik sa Panginoon, kasi mas matindi ang kapangyarihan na nandito sa mundong ito. Ang kapangyarihan sa makamundong bagay. Ito yung masaklap ngayon na panahon. Internet, gadget, o anumang mga bagay na nandito sa ating mga paligid. Sa paglabas mo lang ng bahay, sa pagpasok mo lang sa city, sa syudad, papasok ka sa mga mall, o saan man, maraming mga bagay na nakakamangha, na galing sa ibang bansa ng mga taong hindi kumikilala ng Panginoon. At dinala dito yung mga bagay na siyang dahilan upang tayo ay nakakalimot sa ating Panginoon dahil sa mga bagay na ito na ating nakikita. Ito yung mga bagay na siyang dahilan kung bakit tayo nagiging off track sa ating Panginoon. May mga tao din na nakatanggap ng mga mensahe sa Panginoon, pero walang pagkakaiba talaga sa mga buto o mga binhi na sinasabi ng ating Panginoon dito sa Lucas chapter 8 verse 11 to 15, na walang pagkakaiba. Yung mga tao na nakatanggap ng mensahe ng Panginoon, tapos masaya silang tinanggap ito, pero hindi nagtagal, bigla lamang itong nawala at nilalamon din sila ng mga bagay sa mundong ito. Gaya dito sa sinabi ng ating Panginoon, sabi niya dito, ang mga nalaglag sa batuhan ay ang mga nakarinig sa salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nakaugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniniwala. Kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ang sinabi nito sa atin sa Biblia, every time na lalapit ka sa Panginoon o babalik ka sa Panginoon, ihanda mo ang sarili mo sa mga pagsubok. Ang daan na tatahakin mo sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, sa ating Diyos, hindi yan kalsada na napakaganda na pwede mong tahakin na hindi ka dadaan sa mga mahihirap na mga lubak-lubak na daan or maka-encounter na mga magbabangis na mga hayop.
ang tatahakin nating mundo sa oras na tayo ay babalik sa ating Panginoon, kagubatan yan. At dyan sa kagubatan, hindi mo alam kung anong klase mga hayop na siyang aatake sa iyo anytime. May mga ahas, may mga leon, or mababangis na mga hayop. Bago ka makarating doon sa iyong patutunguhan, ito yung natatanging shortcut. Or ito yung natatanging daan at wala nang iba na makakapunta tayo doon sa ating patutunguhan. Maraming mga tao dito sa mundong ito no, na kasi lahat tayo ay lumalakad. Maraming mga tao no, na nakatanggap sa mga bagay sa mundong ito at nakikita nila sa sarili nila na ibang daan na tinatahak nila. Sabi nila, wala namang mahirap sa dinadaanan ko, masaya ito. Masaya sa simula, pagdating sa unahan, hindi mo na alam, dead end doon. Kaya kung lalapit at babalik ka sa Panginoon, expect for the worst. Kasi hindi ginto ang dadaanan, kagubatan na maraming mababangis na hayop. May mga ahas na tutuklaw na hindi mo alam. May mga tao na inaakala mo kaibigan. May mga tao na inakala mo makakatulong sa iyo. Lahat ng pasakit, disappointment, discouragement, o anong man, kabiguan, madadaanan mo yan. Diyan sa daan na tinatahak mo sa tuwing dadaan ka sa ating Panginoong Kristo bago tayo makakarating doon sa Ama. So mag-isip-isip po tayo bago tayo tatahakin natin itong kagubatan dito sa ating Panginoong Kristo. Kasi ito yung tanging daan talaga na walang ibang ilaw kundi ang salita ng Diyos. Kasi halimbawa dito sa mundong ito, tingnan mo yung ibang tao, para silang binhi no, na nahulog sa mga lupa na maraming damuhan, sa lupa na maraming dahumuhan. Sa simula, maganda yung tubo. Pero pag kalaunan, namamatay din yung binhi na yon. Kasi nga, nilalamon siya ng mga damo. Yan ang nangyayari dito sa ating mundong ito. Na maraming mga tao no, na masaya sana na namumuhay sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero dahil nga sa pagmamahal sa mundong ito, sa pagnanasa sa laman, sa kagustuhan na yumaman dahil sa pera, sa mga pangarap nila na gustong maabot, nilalamon ng damo yung binhi na yon at nilalamon sila ng kanilang mga pangarap. At yung binhi na yun, mamamatay yun, yung natitirang pananampalataya nila, yung faith na nandyan sa kanila dahil sa mundong ito. Pero marami pa rin tao na nagpapatuloy, pero sa labi lamang ang mga papuri, pero wala sa puso na. Kasi nga sila nilalamon na ng makamundong bagay na ito, kayamanan, successful, negosyo, pera. Yan ang lumamon sa bawat tao dito sa mundong ito. Kaya ito ang lagi nating babantayan. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Kaya itong dito sa Lucas chapter 8 verse 11 to 15, makahulugan itong ibig sabihin patungkol sa binhi dahil tayo dito sa mundong ito ay mga binhi lamang na nabubuhay dito sa mundong ito. Yung pananampalataya na hawak natin, yun yung so mag-ingat po tayo, no? Lagi nating tatandaan, hindi tayo magtatagal dito sa mundong ito. Temporary lamang tayo dito. Dayuhan lamang tayo dito para tayo tao na galing sa ibang lugar na dumaan ng dito sa syudad na ito at may patutunguhan tayo doon. Gaya ng utos ng Panginoon
sa kanyang alagad ni si Abraham. Sinabihan siya ng Panginoon, umalis ka, iwan mo ang iyong bansa at pumunta ka doon sa isang lugar na ipinangako ko para sa iyo, na ibibigay ko para sa iyo at sa iyong mga magiging anak. Iniwan niya yon, naniwala siya, iniwan niya yon. Kaya tayo rin, lumalakad tayo, iniwanan niya tayo, iniwanan natin yung mga bagay rin at pupunta tayo doon sa ating patutunguhan. Pero ang madadaanan natin, isang syudad kung saan lahat tayo lumalakad. Dumadaan tayo dito sa isang syudad. Pero marami sa atin ang naiiwan sa syudad dahil nga sa mga kaningningan na nakikita dito. Binigyan tayo ng time-lapse limit. Kailangan pagdating ng alas 6 ng hapon, andoon na tayo sa ating patutunguhan. Pero marami sa ating mga kasama, kapatid, na dahil nga sa mga kaningningan na nakikita dito sa syudad na ito, marami mga bagay na nakatintasyon na binibinta na ganito ganyan, na may mga umaakit din sa kanila na mga may-ari doon, mga vendors, ganito ganyan. Huminto sila at naiwan. Yung ibang tao nagpapatuloy hanggang sa nakarating doon ng eksaktong oras pagdating ng alas 6. Pagdating ng alas 6, sirado na ang gate. Yung mga tao na iwan, pagdating nila doon, wala na, sarado na ang pintuan. Ganyan ang mangyayari sa atin dito. Ganyan ang buhay dito sa mundong ito. Lumalakad lang tayo. Kailangan hindi ka hihinto. Ang utos sa atin ng Panginoon, kailangan yung mga mata mo nakatuon lagi sa unahan. Fix your eyes on Jesus. Huwag mong ilingon yung paningin mo sa kaliwa o sa kanan. Kailangan nakatuon yun doon sa ating Panginoong Kristo. Kasi bawat lingon mo sa kaliwa at kanan, tentasyon yan, kaawa yan, nang aakit yan, tumatawag yan. Paglingon mo, aatakihin ka yan. Every time na mawala yung paningin mo doon sa liwanag na nasa unahan, na nanggaling sa ating Panginoong Kristo. Kaya seryosohin po natin ang buhay na ito. Huwag niyo pong sayangin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.